Nako po, ito na ang gugulat sa inyo. AFP, merong malaking revelation. Babaliktad na ba ang AFP? May patanong eh. AFP, babaliktad na. May mga nagtatanong ng question mark. Panayam kay spokesperson Armed Forces of the Philippines, Col Francel Margaret Padilla. Ano kaya itong kanyang pasabog na ito? Meron bang namumuong kudeta, military coup, military takeover? Meron na bang military civilian junta? Di ba kakatapos lang ng mga malalakihang mga protesta laban po sa gobyerno na talagang nagsisigawan ng transparency and accountability. So ngayon mga kababayan, ngayon lang po ito. So ano po kaya ang balita dito? Babaliktad na ba ang AFP at mag-withdraw na ng suporta sa gobyerno ni BBM? May patanong po, totoo kaya ito? Kasi marami pong mga nagko-comment sa FB. AFP, balak nang mag-withdraw ng suporta. Pati sila, galit na sa korupsyon. Kasi hanggang ngayon, mag-Noche Buena na, wala pang nakukulong. Halaka. Totoo kaya ito na nagsawa na rin sa kakakonsinti ang AFP sa nangyayaring korupsyon? Panoorin natin mga kababayan. Panoorin nyo ng buo para hindi po kayo mag-comment ng basta-basta. Para hindi kayo ma-fake news sa mga nababasa nyo sa FB. Panoorin nyo ng buo itong video na galing po sa PTV. Ito po ang legit na balita. Panoorin nyo po. Mga napagtagumpayan at ang pagdiriwang ng 90th anniversary ng Armed Forces of the Philippines, ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Thank you very much, ma'am, and first for having the Armed Forces of the Philippines here na naman ulit. And magandang umaga po sa mga tagapagsubaybay po niyo. So ma'am, simulan na tayo. Ano po bang ibig sabihin ng theme na matatag na sandatahang lakas, sandigan ng Bagong Pilipinas para sa 90th anniversary ng AFP? Well, basically po, no, we're viewing that the Armed Forces of the Philippines is the pillar of the government in terms of our professionalism po, yung capabilities natin as we upgrade it, and of course, yung ating integrity po, no. So we have shown this in this past few challenges na hinarap natin, no. Napakaraming rally po na nangyari, but they turned out to be peaceful rallies naman po. And over and above that, ina-uphold din po natin yung ating hashtags, no? Na pag meron po tayong one AFP, we have one Philippines. Pag buo po kami, buo po ang Pilipinas. If we have a strong AFP, we have a strong Philippines po. Ano naman po ang mga major achievements ng AFP ngayong taon pagdating ho sa internal security? Well, sa internal and security operations natin, sir, we always keep you posted naman po, no? We are down to zero weekend guerrilla fronts na po. So nakita po natin na patuloy po yung ating mga operations and wala na nga po tayo halos, no, na tinutugis in terms of our internal security operations. Sa ngayon po, mangilan-ngilan na lang po sila. They're already very weak, small in numbers and weak in terms of their leadership. Meron silang leadership vacuum. Ang gusto po nating i-highlight dito is the sheer number of surrenderies. So napakarami po ng surrenderies natin and ang hinihimok nga po namin, ang natitira na lang po sa kanilang hanay na to return to the folds of the law at this point in time. And together po, let's fight a bigger challenge out there, which is territorial defense. Ayan, nabanggit nyo, territorial defense. So, in terms of maritime security and territorial defense, ano po yung pwedeng ipagmalaki ng AFP ngayong 90th anniversary? Well, as we shift, sir, from internal security operations to territorial defense nga, yung tropa natin, yung resources natin, nasi-shift na din po natin for TDO. And with the comprehensive archipelagic defense concept in place, pinapatupad po yan ng sandatahang lakas ng Pilipinas through our modernization, upskilling our personnel, and of course, ito nga pong strengthened alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. Nakita niyo po yan, no? Napakalawig na po ng ating scope of alliances ngayon sa iba't ibang bansa.
So ma'am, kumusta naman po yung performance ng AFP sa humanitarian assistance and disaster response? Kung titignan nyo ma'am, no, talaga pong all hands on deck ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas dito po sa ating mga nagdaang sakuna. So nandiyan po yung sunod-sunod na bagyo na pilit po nating tinatawid sa ngayon ang ating mga kababayan. At nandiyan din po yung earthquake nitong huli na tinamaan din po ang ating mga kababayan sa Cebu. So lahat po ng yan, nandiyan po sa front lines ang inyong sandatahan lakas ng Pilipinas. We are there, our equipment are always ready, we reposition them, and ito po pinapakita na ang inyong AFP po talaga is first to deploy and last to leave po in any area. I learned that chat. So yan mga kababayan, ang AFP kasi ay nababahiran po ng masamang imahe. Dahil nga po sa nangyayaring korupsyon ay very tahimik po sila, nakamute po sila mga kababayan na wala po silang ginagawang aksyon. Ito po yung mga sinisigaw ng mga kilalang personalidad. Lalong-lalo na po si AFP former General Romeo Pocis. Talagang binanatan po si AFP Romeo Brawner ng Chief of Staff ng AFP. Dahil nga po tila konsentidor daw ang AFP na walang ginagawang aksyon, na tila binibaby ang administrasyon na kahit alam nila na talamak po ang korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, napakatahimik nila. Yun po ang sinasabi ng mga personalidad na ito, lalong-lalo ng mga retiradong general na talagang, di ba, nung nakaraan balak po nilang mag-military junta. Yun yung bali-balita po. So napakatindi, sabi ng AFP matatag, if the Philippines, if the armed forces is strong, the Philippine government is strong. 'Di ba? Yun nga lang mga kababayan, nasa listahan po ni Saldico yung matataas na opisyal na lumabas po talaga na na-release sa FB. So, nababahiran po ng masamang imahe ang AFP ngayon. Na paano kayo papalag, nasalpakan kayo ng pera. Yun po yung mga sinasabi. At yung Ghost Project daw na tikas, nagkakahalaga ng 15 billion. Ito yung sinasabi naman ng AFP, fake news yan. Hindi totoo yan. Di ba si Gibo Teodoro din, nasa listahan din mga kababayan ng 51 opisyal na nadadawit sa maanumalyang trilyones na ito. Yan yung mga alleged ha. Hindi po ito sinasabi ng kumpirmado, pero allegedly, ito yung pinasabog ni Saldico. So tuloy pa natin. Ano ang pinagkakabalahan ng ating AFP ngayong anniversary month natin? Well, napakarami po nating activities, no? So marami tayong pre-anniversary activities. Una po dyan, ang ating Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines has been going around and pinapa-high moral po natin ang ating mga sundalo, no? Yung mga wounded po natin, yung mga naka-ospital, no? So nagkaroon po tayo ng mga series of hospital visits. And ang isa pa po dyan magandang i-highlight, ang pronouncement po ng ating Pangulo, no? Ang ating Commander-in-Chief about dito po sa case ni Captain Jacoba. No, and yan nga po, in coordination with the Department of National Defense, we are now reviewing ito pong provisions ng ating CDD para po hindi lang mag-benefit ang isang tao but lahat po ng the same case as him po. Over and above that, we also have simultaneous wreath-laying ceremonies po. No? And we honor po siyempre ang ating mga heroism and sacrifice ng ating mga kasundaluhan na nauna na nga po at namayapa na at nag-offer ng kanilang buhay para sa ating bayan. And meron din po tayong padating po, no, na tribute. This is the uniformed services holding a concert together with our youth
So yung mga kabataan po natin, gusto po natin talaga na maging very patriotic and nationalistic sila kasi sila naman nga po ang pag-asa ng ating bayan. So we have that concert coming up, and of course yung D-Day po natin, our Commander-in-Chief, the President, will host po yung ating D-Day activities where we will be having a simultaneous flag raising ceremony and a boodle fight po together with our President. So yun mga kababayan, tungkol po dun sa isang sundalo na nabulag, dumating na po yung retirement day niya, pero sabi ni BBM, i-promote kita na major. So sinasabi naman ng ilan, ito ay pampalubag loob daw para alam nyo na. 'Di ba? Tapos i-increase daw yung sabi, PBBM announces base pay increase of all military. Aba, tataasan daw ang mga sahod ng military. So, check po natin ano sabi dito. Ito po ang balita. Sabi niya dito, PBBM, malinaw na proseso sa pamahalaan. Sabi niya, balik tiwala sa pamahalaan daw. O, check natin kung ano ito. Ito po. So, check po natin mga kababayan, anong balita kay BBM. Ito, tinatalakay lang po natin mga kababayan na kasi magandang panoorin yung mga ganito kasi malalaman nyo kung ano yung mga nangyayari. Gaya po sa AFP, ano po nangyari, bakit sila nasasangkot, anong dahilan, o ito po. Ito yung mga gagawin daw ni BBM. Balik tiwala sa gobyerno daw. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniformed personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Kasama rito ang lahat ng military and uniformed personnel mula sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections, National Mapping and Resource Information Authority. Ito ay ipapatupad natin sa 3 tranche sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Bukod pa riyan, simula January 1, 2026, ang subsistence allowance ng lahat ng MUP ay magiging 350 pesos na kada araw. Ayan mga kababayan, tataasan daw yung sahod ng AFP. Aba. So check natin, Major Jerome Hacuba, binigyan ng bagong assignment. Ito po. Ang subok mong... Ito po yung major na promote ni BBM. So, talakayin lang po natin mga kababayan. Ano kayong sinasabi ng mga komento? O, check po natin ha. Para malaman nyo po kasi baka hindi nyo pa napanood dito. Kapitan, naging major na po kayo ngayon. Ilang taon na po kayo, Captain? 38, ma'am. 38 pa lang 38. Po ako, ma'am. Yeah. Tapos anong retirement age ba sa military? 57 po, ma'am. Yeah. 57. Okay. Mm-hmm. So may 19 years pa kayo. Saan po kayo ngayon i-assign na po? Kasi sabi nyo nga, no, nag-computer classes po kayo, Computer School for the Blind. So ngayon po na aktibo pa rin kayo sa Philippine Military, ano pong division niyo po ngayon? Ang kahapon ma'am, bumisita po ang aming mabutihing Chief of Staff, AFP Chief of Staff, General Browner po dito sa mismong quarters ko at inalam po yung aking kalagayan po dito at kasama niya rin po yung ang Deputy Chief of Staff for Personnel J1, si General Flores, na so yung
desisyon nila ma'am ay doon po ako ilalagay sa sa SEMO, sa Civil Military Operations under ni General Lagamon, na para doon po ako sa Public Affairs, kasi yun po yung instruction din ni aming Commander-in-Chief na doon po ako i-assign sa adaptive duties. Which is yung CMO is very adaptive or accessible po yun ma'am para sa akin, kasi magsasalita lang po ako doon sa public affairs eh. So pwede. So parang alam niyo po yun yung parang ganito din po yung ginagawa natin para mag-broadcast. Parang spokesperson kayo para talagang you will give the good side, ba, para malalaman ng mga tao kung anong ginagawa po ng ating militar. Okay. Pero alam mo Pat, nakakalungkot the past 3 years nagkaroon ng decline sa recruitment po ng Army, ng AFP, Kayo po talagang napaka-inspiring po ng inyong kwento. Paano nyo po mabibigyan ng inspirasyon yung mga kabataan natin o iba natin mga kababayan na subukan naman magsilbi po sa bayan? Yes, ma'am. Ang sa ating mga kabataan naman po na nag-aspire na maging sundalo, tuloy-tuloy lang po kayo. Kung ma-decline man po kayo sa first na application po ninyo, wag po kayong sumuko, kasi ako twice din ako actually 3 classes bago ako makapasok sa sundalo. Kaya pagka determinado po talaga kayo na maabot yung pangarap nyo na pagiging isang sundalo, ay talagang pagsikapan at magtiyaga po talaga kayo. Kasi nandyan yan kasi pagdating sa training ay nandun pa rin po yung pagtsatsaga. Kasi do not after doon sa sahod na matatanggap po ninyo, but yung service po talaga, yung patriotism, dapat yun po yung values na dadalhin po ninyo while you are applying for a military service. Kasi hindi po ito basta-basta na na pagkamasaktan ka o ka diyan ay aayaw ka na. Hindi po ito ganoon. Kaya maraming nag-aawol na mga privates natin, na mga sundalo natin, kasi parang hindi buo yung kanilang loob, puso sa pagpasok sa sundalo. Kaya yun po dapat bago po kayo magpasok sa sundalo, ang masasabi ko lang po sa inyo na kayo ay nakahandang ialay ang inyong katawan o even your life. You should have to admit that tama po yun yung sabi na pagka ikaw ay magsusundalo ay isang paa mo ay nasa hukay na. Tama po yun. Ayan mga kababayan, talagang si Major Jerome Hacuba ay nasa Public Communication Affairs na. Tagapagsalita na po ng AFP. So, ano sabi ng mga komento? May kakabahan ng loob. Ayun, may kababaan ng loob si BBM. Ayun na, salute sa iyo, sir. Maraming salamat sa serbisyo niyo sa bayan. Congratulations, Major. At saka Major Jax, darating ang pagkakataon na may makakapag-donate sa iyo ng mata. Ayan po, mga kababayan. So, ano masasabi nyo dito? Sabi ng iba, pang palubag loob daw yung ginagawa ni BBM para matakpan daw yung nangyayaring korupsyon. Diba? Yun yung sinasabi po. So, yan po yung mga balita. At least napanood nyo ng buo. Ang AFP ay buo pa din, matatag, at loyal pa din daw sa Constitution. At sila ay mananatiling loyal sa kanilang serbisyo at walang mangyayaring military takeover o military junta. Patatag daw ng patatag ang AFP. Yan po sinasabi po ng AFP. So, yung mga nababasa natin sa FB ay mga fake news yun, okay? Kasi, kayo hindi kayo nanonood ng buo ng video. Fake news, fake news, fake news. Diba? So, yan lang po yung ating bahagi mga kababayan. Sana po nakapulot po kayo ng magandang balita. Salamat po ng marami mga kababayan. Mabuhay. Ako si The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Salamat po.